Well, nandoon yon. I mean, maaaring may dumukot, may pumunit, pero I believe those pictures are scattering around. Nandyan yan sa syempre sa confidential informant. At sabi ko nga, maari ang maari sila so mismo ay may kopya niyan, pero dahil nga siya ay nag-aabogado o naglo-lawyer o nagko-cover up kay Marcos Jr., may posibilidad din na dapat ipakulong yan. Contempt. Yan si Lasso. Kasi nag-aabogado siya kay Marcos Jr. Tinatago niya. Which is, obviously naman sa kanyang mga pananalita. So, yan yung nakikita natin na ayaw nilang malaman ng taong bayan na ang presidente talaga natin ay bangag at nagsisinghot ng white powdery substance that we called it pulburon. Maharlika, kayo ba ay pupunta sa pagdinig din, considering kabilang kayo sa inimbitahan? Wow. Wala na namin nagtatanong. Travel, pati yung travel, sagot nila. And at the same time, para makatulong ka rin siguro sa investigation kung papahintulutan kang makatanong doon sa Alam mo, maganda yan para talagang matulungan niya si Bato kasi mahina utak ni Bato. Sorry Bato mahina ang utak mo Oo, totoo naman. Kaya maganda, Maharlika, samahan mo si Bato doon. Kayo ang gumisa. Doon sa mga resource person. Bato, bayaran ka kasi. Okay, tanong mo, gusto kong pumunta? Actually, gusto kong pumunta as long as legal yung kanilang pag-invite sa akin. As long as they have... gusto kong pumunta as long as legal. Oy, palakpakan natin. So, magkakaharap na po si Maharlika at saka si First Liza Marcos. Palakpakan! Sino dito ang excited na? Ako excited na ako, magkaharap-harap yan. Kahit lang sa Zoom. Kasi kung ako, Bato. Kung ako sa'yo, ipatawag mo si Bongbong Marcos or else bayaran ka. Okay? Pag pinatawag mo si Bongbong Marcos, ipatawag mo na rin si Liza Marcos. Or else, bayaran ka. So, pag pinatawag mo na si Bongbong Marcos, si Liza Marcos, a-attend na daw si Maharlika. So, magkakaharap-harap na si Maharlika, si Bongbong Marcos, at saka si Liza Marcos. O, di ba? Masaya yan. Sinong excited dito na magkaharap-harap si Maharlika at saka si Liza Marcos? Ilagay nyo nga yan, ilagay nyo dyan. Okay yan, okay yan. Lagay nyo dyan. Hindi nga po dito, paulit-ulit naman. Ano ba to? Binigyan tayo ng dalawa ng tenga. Hindi makarinig pareho? Sinabi ko nga, zoom yan Zoom, zoom, zoom. Zoom nga, hindi nga personal. Ulit-ulit. Di ba okay yan? Excited na ba kayo? Excited na ba kayo na maghaharap si Maharlika at saka si First Lady Liza Marcos? Ako excited na ako. Naku, sana magkatotoo talaga. Ay, please. Ano ba tawag mo dito? Ganun? Sana magkatotoo na. Di ba? Sinusunod nila ang batas. Wag lang nila ako extra katulad ng pag-kidnap ni Lisa doon sa mga minor na mga bata sa Turkey. Walang ganun kasi sa Amerika. Walang ganun. Okay? Ako, Liza Marcos. Wag mo daw siya papakidnap sa embassy.
Finger cross. Akala ko fingering. Hindi, bakit fingering? Kasi naka-finger. Oh, ganon. No? Fingering. Madam Liza Marcos, wag mong papakidnap si Maharlika sa embassy, ha, para makapunta siya doon. Excited na ang taong bayan na magkaharap-harap kayo. Na matapos na tong problema natin. Okay ba yon? Okay ba yon? Palakpakan tayo. As long as legal, dumaan sila sa tamang proseso. At they have jurisdiction sa akin. At dumaan sila dito sa uncle ko, kay Uncle Sam at kay Lolo Biden. Diba? I would love to go. But yung sasabihin mo lang na pumunta ka dito dahil feel nila, hell no. Ay, bakit na bago? Kanina atapang-atao ako Wala akong inuurungan. Tapos biglang, hell no na? Anyari? Sudden change of temperature? Mababasag yan. Hindi, alam mo yan ang natutunan ko nung high school. Sudden change of temperature, mababasag ang bote. Totoo yan. Madam, baka mabasag yung salamin mo. Bakit? Sudden change of temperature kay. Kanina atapang, ngayon biglang kailangan na dumaan kay Uncle Sam. Oh, ba't nagtago ka sa puwit ni Uncle Sam? Oh, bakit biglang nagtago sa puwet ni Uncle Sam? Akala ko ba atapang-atao ka? Anyari? Idol na kita Naudlot pa. Oh. Haharap ka lang via Zoom? Kailangan pa si Uncle Sam magpaalam? Hindi ko ata mag-gets yun. Ay, bobo kasi ako. Bobo ako. Haharap ka lang sa via Zoom, kailangan mo pang magpaalam kay Uncle Sam. Oh. No, I mean, parang inutusan ka lang, pumunta ka dito kasi gusto ka nilang papuntahin. Hindi nga, via Zoom nga po. Via Zoom. Have to follow the Constitution. Sandali nga po yung mga paulit-ulit ng labing OA mo. Ay, sorry, pagpasensyahan mo na ha. Alisin na lang kita dito sa channel ko. Kasi nahihiya ako sa iyo Naiistorbo ko ang buhay mo. Oh. Sino pa? Walang moderator na nagtatrabaho ngayon. Pagpasensyahan nyo na. Ako na lang. Sino pa ba dyan? Oh. Hindi! Anong personal? Sabi nito, personal po ang sabi ni Bato. Hindi ka nakikinig Pusong Bato. Bato pa naman yung pangalan mo. Sabi ni Bato kanina, pumayag na siyang via Zoom. Yan ang problema sa atin hindi tayo nakikinig. Sabi ko sa inyo kasi, ulitin ko po sa mga hindi po nakikinig. Manood po muna kayo doon sa una kong vlog kasi nandun po yung sinabi ni Bato na pumayag na siya via Zoom. Pumayag na po 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 si Bato via Zoom. Pumayag na si Bato ng 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 via Zoom. Naintindihan na ho natin. Naintindihan na ho. Ulit-ulitin ko pa. Ulit-ulitin ko pa po. Ulit-ulitin ko pa po. Naintindihan na natin. Ulitin ko pa. Kaya nga, ayan na nga, ulitin na naman. Pumayag na nga si Bato via Zoom. Pumayag na nga si Bato ng via Zoom. Pumayag na nga si Bato ng via Zoom. Pumayag na si Bato ng via Zoom. Pumayag na si Bato ng via Zoom. Pumayag na si Bato ng via Zoom. Ulitin ko pa. Ulitin ko pa uli.
Ano? Ganun na po ba talaga kahina ang ating tenga sa pagdinig? Ilakas nyo kaya? Pumayag na nga siya via Zoom! Pumayag na nga siya via Zoom! Ulit? Ulitin ko na naman? Yes please. Pumayag na nga siya via Zoom! Ulit? May magtatanong pa. Baka may magtatanong pa. Ulitin ko ulit. Antayin ko. Ulitin natin. Antayin muna natin kasi paulit-ulit eh. Pumayag na nga siya via Zoom. Pumayag na nga via Zoom. Pumayag na ba via Zoom? Pumayag via Zoom. Pumayag via Zoom. Pumayag via Zoom. Pumayag si Bato via Zoom. Pumayag siya via Zoom. DJ Jervin Remix. Okay na. Ulitin pa uli. Ganyan ho ba talaga pagka tayo ho ay ano na? Sarado na isip? Okay. Ngayon, pumayag din daw si Maharlika via Zoom. Palakpakan natin. Tuloy. Bago may hihirit na naman dyan. Ang Pilipinas, Konstitusyon ng Amerika, if you have jurisdiction sa akin at kung meron na may basihan between the law of the US and the Philippines. But ayun, dyan pala nakuha nung mga ibang umihirit yung salitang the law of the Philippines and the law of the US. Hindi ko kinaya yun. Hindi ko kinaya yon. Sorry. Hindi ko talaga kinaya yon. The law of the US and the law of the Philippines. Hindi ko kinaya. Mali nga naman sila. Dapat silang magpaalam kay President Biden. I would love to go. Gusto ko na nga silang palitan lahat doon eh. Pero ito Maharlika, ano ba ang mga tanong na dapat na, kumbaga, ito na lang, doon na lilitaw doon sa mismong pagdinig na dapat malaman ng taong bayan, kaugnay nga dito sa PIDEA Leaks? Like for example, yung mga witnesses na dinala ni Lazo, you know what, prior to that hearing, na-i-mention ko yan sa vlog ko dahil may informante rin tayo na nakarating na yun po yung mga kawawa. Actually, hingi din ako sa kanilang pasensya, no? Yung mga PIDEA agents, mga kababaihan, na, you know, na binoljak natin sila. Pero kasi yun yung sentimiento natin. Ganun pa man, sila ay pinwersa ni Lazo para execute ng sworn affidavit. Malinaw na malinaw kasi doon sa vlog ko, couple of days ago, maybe a week ago, okay, na sinabi ko na etong si Lazo, pinwersa niya etong mga agents na ito na pinresent niya kahapon na mag-execute ng sworn statement na labag sa kalooban nila para lang ma-cover up ang isyong nagdudroga o nagpupulburon si Marcos Jr.
So, syempre, sabi nga ni Mr. Former Agent Morales na naintindihan niya yung mga yon kasi boss nila si Lazo at the moment na nag-resist sila ay mawawalan sila ng trabaho, ng career o ipatapon sila sa bundok ng hibok-hibok. At napatunayan ko sa inyo muli na ang mga puting asko or yung mga informant natin ay nagsasabi sila ng totoo kasi true enough, nagbitbit si Lazo ng mga witnesses na wala dun sa pangyayari ng March 10, 11 na March 10 and 11 na supposedly ay yung ginawang report nga ni Mr. Morales wala doon na supposedly, di ba, i-raid si Marcos Jr. with Maricel. But ganun pa man, malinaw sa sikat ng araw, malinaw sa pandinig ng taong bayan na yung mga testigong pinresent ni Lazo, walang personal knowledge doon dito sa itong dokumentong ito na si Morales ang nagtipa o nagpasumpa doon sa confidential informant. So paano mo gagawing testigo ang isang taong hindi niya naman nakita o na witness, 'di ba? Kaya nga tinatawag kang witness hindi testigo ang tawag sa iyo, 'di ba? Ang tawag sa iyo pinwersa lang nila Lazo or sorry. Okay, go ahead, yeah. Oo, pero kumbaga itong mga bagay na ito concern sabi mo nga nakatutok dito sa ating Admar, bayaran ka din. Admar, bukas na bukas dapat kang palitan ni Maharlika. Bobo ka. Mas magaling pa si Maharlika sa'yo. Admar, bayaran ka. Umalis ka dyan. Ha? Umalis ka dyan. Dapat si Maharlika na ipalit sa'yo. Mas magaling si Maharlika sa'yo eh. Pagsasabihan ko to si Admar bukas na bukas din. Admar, pwede ba umalis ka na dyan sa SMNA? Hindi ka bagay. Mas magaling siya si Maharlika. Nauutal ka na eh. Oh, nalilito ka na. Sa mga tanong mo kay Maharlika.